ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi yun lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat Panginoon sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas, ang oras alas 10:17 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang gabi Pilipinas! It's Tuesday! Ang dami pa rin nating pag-uusapan sa ngayon at mabuti na lang at may kasama po ako ngayon at may special guest tayo and hopefully makakapasok na si Tita Morley mula po sa Hokkaido, Japan. Ako po muna si Gorgie Rula ng aming programang Showbiz Talk Ganern ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, yes, yes. Thank you very much at sinamahan ako ng aking kapep Troika, Jerry Olea. Good evening, Tito Jerry. Sa ngalan ni Tita Morley, isang magandang gabi sa ating lahat. Wow, at pati na rin si Tito Louie. Pero hindi natin kasama si Tito Louie kapag Tuesday. Pero, ayaw ko kung nandiyan na ba si Tita Morley, pero ito muna pag-uusapan natin bago natin tawagin ang ating special guest. Kagagaling lamang po namin sa premiere night ng pelikulang The Lotto Winner. Isa pong tearjerker, tama ba? Drama, Drama, yes. Na talagang iyakan to the max. Pero, Antig sa puso. correct, si Bobby Ferrer ay talagang Ngumalngal. ngal-ngal ba tawag doon? Talagang Hagulgol. Oo, tama, hagulgol talaga. At mabuti na lang meron siyang shawl kaya hindi na kailangan ng tissue. Sabi nga ni Kylie Padilla ay dapat may dala kayong tissue. Ang bida nga po dito sa pelikulang ito ay si Albert Martinez at Kylie Padilla. Kasama sina Sheena Stevens at saka sina Robert Senya at sina Daniela Strainer, Katrina yun, di ba? Katrina something. Oh. Hindi ko na matandaan ang buong pangalan. Pero, doon sa premiere night, ay syempre hindi naiwasang pag-usapan pa rin talaga ang issue ni AJ Raval at saka ni Aljur Abrenica na kung saan nga
ewan ko, tama rin ba yung term dun? Blended family din ba masasabi dahil okay sila lahat, nagkakasundo-sundo sila. Na sabi ni Kylie Padilla, okay siya alang-alang sa kanyang 2 anak. Dahil nga ka-close at tuwang-tuwa siya dun sa isang anak ni AJ na babae daw. Oo, so ka-close ka din ng mga kapatid na mga anak ni Aljur at saka ni Kylie Padilla. Mabuti na yung magkakakilala yung magkakapatid, di ba? Correct, oo. At doon natanong namin si Kylie kung nag-usap ba sila ni AJ after nga nung inamin ni AJ in public doon sa Fast Talk with Boy Abunda ang pagkakaroon niya ng 5 anak, di ba? At nagkakausap-usap ba sila ni AJ? Anong napag-usapan nila? Heto po ang ilang sa mga ikinuwento o ibinahagi sa amin ni Kylie Padilla. Pakinggan po natin. I think a few days after, hindi kasi nagko-comment na ako, congratulations, happy for you, mga ganyan. Kasi yun naman talaga yung naramdaman ko. And as much as possible, ayoko siyang umingay or whatever kasi iniisip ko talaga yung mga anak ko. Nakikita nila, mapapanood nila. Ayoko may makita silang negative or something na mag-cause ng overthinking nila. So whatever happens, kahit anong iba to sa akin, yun yung iniisip ko. Ayoko na siyang lumaki. So, anong in-advise mo lang sa kanya? Pwede mo lang ma-share? Wala akong in-advise. Pero I just ano said, yung I'm happy for them. sinabi mo lang sa Yes. kanya? Ano sabi naman? Nakaiyakan ba? Iyak ka sila? Wala naman. Nakakapagkwentuhan kami. Yan lang. Basta civil sa akin, okay na. Happy na. Yan ang kwento po ni Kylie Padilla na mukha namang happy-happy siya kahit single siya na idol niya munang ma-in love, di ba, Tito Cherry? Wala siyang date ngayong Valentine's Wala Day. siyang date sa Valentine's Day at kahit si Albert Martinez ay ako pa talagang hiningan niyo, sabi ni Albert. Nang mukhang wala naman talaga siyang balak ng ma-in love uli. So, yun. Oy, pwede na ba tawagan si Tita Morley? Di ba hindi naman? Kasi sa Japan siya. Oo, pero try na lang natin kung pwede nyo siyang matawagan ha, para machika natin. Anyway, yan po ang isa sa mga nasagap namin ngayon lamang, ngayong araw na ito doon sa premiere night ng pelikulang The Lotto Winner na mag-showing na po sa February 18. Sunod-sunod ang mga pelikula ngayon, ano, kanina rin, I think may premiere night din ng The Loved One. Bukas ni na ang Ann Curtis, showing, di ba? Ann Curtis and Jericho Rosales. Pagkatapos nito, I'm sure kabisado mo, Jer, ang mga pelikulang maglalabas ngayong buwang ito na sana nga ay maganda at sana nga maganda ang resulta nito sa takilya. Unfortunately, yung mga nakaraang nag-showing ay hindi naman talaga siya hindi natin naramdaman, di ba? Bukas Isa lang naman ang nag-showing nung January, yung A Werewolf Boy. Tapos ang sumunod, nung February 4, isa rin lang, yung Spring in Prague. Spring in Prague, yun ang ibig kong sabihin. Pangalawa pa lang na nag-showing na pelikulang Pilipino. Yes, yung A Werewolf Boy, medyo okay pa siguro yon. Itong Spring in Prague, hindi talaga natin naramdaman ang spring, di ba? Yun. Kaya hindi siya nag-bounce as parang spring. Ang pangatlong ipapalabas yung The Loved One bukas. So, hopefully, maganda ang kalalabasan nito dahil maganda naman ang promo dito ng Viva. At saka, yun nga, may Ann Curtis yan at Jericho Rosales. And Catriona Gray. May Catriona Gray pa. First movie yan ni Kat. Oo, na kung hindi maganda kalalabasan, baka si Catriona ang masisi. Baka siya ituturong jinx. Hindi naman siya masyadong nag-promote ng husto. Pero super promote yan si Ann Curtis at saka si Jericho Rosales. At pagkatapos niyan, the Feb 11 nga, The Loved One. Kasabay ang Batang Paco. Ano ka? Batang Paco ba ang Feb 11? Hindi. 18. Sunod yan ay 18. Ang Feb 11, wala kasabay ang The Loved One. Wala. So, sa 18 nga, sumunod na linggo pa, sa susunod na Wednesday ay Batang Paco at saka ito na ngang The Lotto Winner na kinunan po ang karamihang eksena. Majority ng pelikula ay kinunan po sa Canberra, Australia. Sa Canberra, Australia. Na yan ang capital ng Australia, di ba? Canberra. Yan ang capital ng Australia. So, yun nga lang, wala kami masyadong nakitang doon. Kangaroo. At sa February 25 naman yung Until She Remembers. Feb 25 naman, Until She Remembers, sila Charo Santos, Boots Asunroa, and Barbie Fortesa. Plus Vince Rillion, Eric Kison, Albert Martinez, nandun din. And Angel Aquino. Yes. Tama. Oo. Ano pang mag-showing this Feb na Pinoy? Yung movie ni Kim at ni Ni Gerald, hindi ko matanda yung title eh.
Ay, oo, tama, nag-promote pala sila nagpa-press con sila, na doon nila in-announce na ikakasal na sila by March. So, sige, abangan po natin yan at sana nga supportahan. Sabi nga ni Albert Martinez, gandahan lang natin At yung sa material March, natin. nakaset na yung Sisa. Ni Hilda Coronel. Oo. So, tingnan po natin. Sana nga may maganda-ganda pong pelikula mo labas dahil ngayon na nga, hindi talaga maganda ang mga pelikula, ang kinalabasan sa box office ng mga pelikula nung nakaraang taon. So, sana nga ito ay makakabawi-bawi po ang pelikulang Pilipino ngayong 2026. Abangan po natin yan. Anyway, tawagin na po natin ang ating special guest ngayong gabi na nakase-celebrate lamang ng kanyang kaarawan. Ika-61? Yes, 61st birthday po ng ating kaibigan, the Lord of Sense. At iba talaga, the Lord of Sense. At iba talaga ang Aquarian, mga Aquarian talaga. Mga palaban at bongga talaga. O diba, ang ganda-ganda. At 61, diba? Ang ganda pa rin natin. Ang amin pong kaibigan, the Lord of Sense, ang entrepreneur at celebrity na rin, of Philanthropist. course. Philanthropist. Mr. Joel Cruz. Hello, Joel. Hello. Palakpakan muna natin. Yan, Joel, kasama ko. Good evening. Kasama ko ngayon si Jerry Olea dahil si Molly ay nasa Japan pa ngayon. At happy birthday muna, Joel. Thank you. Pareho pala tayong Aquarian, nauna lang ako sa iyo. Anong birthday mo? February 5. Feb 5. Oo, ako naman January 26. So para iba talaga ang mga Aquarian. Ikaw mahilig naniniwala ka sa mga horoscopes, mga ganyan, mga year of the ganyan, year of the rat, year of the horse, ganyan. May nagpapaniwala ka sa ganon? Nung mas bata ako, mas naniniwala ako. But lately, meron pa rin naman ako nagpaniniwala. Ganun. Mas ka sa feng shui eh. Mas naniniwala ako sa mga feng shui. Sa feng shui, oo. Kasi karamihan sa mga businessmen talaga, yun ang napansin ko, sumusunod talaga sila sa mga feng shui, di ba? Ganon. Ikaw ganon din. Mahigpit mo talagang sinusundan yon, yung mga ganyan. Hindi naman mahigpit, pero kasi minsan nung may isang feng shui master pumunta dito, may nakita din siya mga error. Sabi ko, naku, gigibain ko ba yung bahay ko para doon? Meron naman sila ginagawa ng paraan. May nilalagay sila. So, yun na lang, gano'n. Tumatama naman sa iyo. Oo, tumatama naman. Lately, yun ang mga pinapanood ko sa YouTube, yung mga feng shui na mga tips, no? And awa ng Diyos, medyo tumatama naman yung ginagawa ko sa bahay ko. Oo, about business, about family. Correct. Kasi, ang iba ring mga businessmen na nakakausap ko, parang lalo na kung successful naman yung business nila, doon na sila medyo bumibitaw na sa mga ganyang mga pamahiin, sa mga feng shui dahil na-achieve naman nila yung success na not necessarily kumapit or sumunod sa mga feng shui na ganyan, di ba? Iba kasi medyo common sense. Gaya ko nga rin, lagi malinis yung bahay mo, yung ganon. Minsan talagang, tama lang naman sinasabi nila na dapat gawin mo talaga. Yung mga pagtapon ng basura sa gabi, yung wala kang iiwan ng mga marurumi sa kitchen mo pagkagabi. Parang iba common sense na ayaw din naman talaga natin mga Filipino yung ganon. Lalo tayo ay malinis tayo sa bahay. Tama, oo. Last Saturday ay nag-celebrate kayo ng iyong kaarawan sa bagong renovate Canyonwoods. Yes, na mansion mo sa Canyonwoods doon sa Batangas. May tuturing bang parang intimate party lang doon dahil parang nakikita ko parang mga kaibigan mo lang mga artistang kaibigan talaga, sina Dulce, sina nag-perform. Nakakatuwa kasi considering ang biyahe, pwedeng 2 hours to 3 hours pumunta sa Laurel from Manila. Correct, pero ang layo. maraming umaten. More than 200 guests ang umaten. Kaya tuwan-tuwa ako, very successful yung party. Pasalamat din ako sa itaas dahil hindi kami inulan kasi outdoor ko, garden. Okay. Ayun, kaya nung nagpe-perform si John Santos, medyo may ambon. drizzle lang, mahina.
no, na Ambon. Doon lang, pero dasal na ako ng dasal. Sabi ko, Lord, kung sanang tumuloy ko. Yun, kasi papasok kami sa loob, sayang yung setup sa labas, stage, yung lights, yung sounds, paano gagawin namin. Wala akong tent doon. Yun, kaya very successful. Kaya after the party, super dasal talaga ako ng pasasalamat na very successful. Maraming umattend, lahat na nag-umattend, nagpapasalamat, ang enjoy sa food, sa drinks, para doon sila nanood ng concert, itong pinakamasayang party ng attendant nila, yung gano'n. Tapos nananalo pa sila ng cash prize, Yes. mga giveaways, raffle, kaya tuwan-tuwa lahat ng umattend. Oo. Yes, Kumusta ang pagiging 61? May bagong chapter ba ito sa buhay mo? Ang unang masaya dito yung mga discounts. Ang daming Na-enjoy mo na ang discounts pagiging talaga senior sa restaurant, citizen. sa Oo. groceries, Correct. sa medicine, tapos sa parking. Minsan may mga free parking ka, Tama. may libre kang sine. Tuwan-tuwa lang ako dahil mahilig ko sa ganyan Yung mga discounts sa libre. Kaya na-appreciate ko yun. Oo. Yung mga parking mo na rin, syempre, kung ka na rin. No? Marami kahit sa airport din, sa aeroplano, marami Napaprioritize. mga advantage na nangyayari, nauuna ka, yun, sa pila. Ibig sabihin, nung pagtungtong mo ng 60, kumuha ka na agad ng senior citizen card. Oo. Yeah. Ayun. But health-wise, ayun, kailangan mag-diet, magpapayat, Totoo. healthy lifestyle, pati yung food, balanced diet, medyo nag-a-adjust din. Kasi, di ba, pagka senior na, humihina rin tayo kahit paano. Kaya yung health ang inaalagaan ko dahil marami akong maliliit pa ng mga batang anak. Oo. Ano nagpapalakas para sa iyo? Kumbaga nagbibigay sa iyo ng energy. Yung mga anak ko talaga. Yung mga anak ko na kailangan, kunyari kahit pagod na ako mag-treadmill, sige, treadmill pa dahil para sa mga anak ko to, bata pa sila, kailangan humaba pa buhay ko dahil kailangan ko pa makita silang lumaki, maalalayan ko pa sila, mag-guide ko sila, makita pang mag-debut sila, ikasal sila, makita ko yung mga apo ko, yung ganun ba? Ganun ang iniisip ko, kaya dapat talaga na humaba pa ang buhay ko, na healthy, na very well. Medyo nag-iiba ba dahil yung panganay mong kambal, teenagers na? Oo, kahit yung panganay. Oo. Iba rin pala talaga pag meron ng teenager. Talagang sabi nga nila, mabuti pa talaga mas bata. Ang sinasabi kasi Totoo. ang bata hindi sumasagot. May sarili na silang wala kang problema. Oo. Ngayon, yung teenagers, may sarili na silang buhay. May sarili mundo na ng parang buhay. may crush na, Oo. may girlfriend na, may boyfriend na, yung ganon. Oo. Ang daming activities nila sa sports, yun. So, medyo independent na rin sila somehow. Oo. Kaya, lalo na kailangan ko silang i-monitor sa mga lakad nila. Before, Joel, ay parang napapag-usapan na, although napag-usapan din natin, yung pagpasok nila sa showbiz, tuloy pa rin ba? Meron na bang nag-try sa kanila or commercial modeling or paano? May mga commercials sila ever since, no? Lately kasi talaga nakafocus sila sa school. Yung dalawang panganay na sa Ateneo, medyo mahigpit kasi sa Ateneo. Kakalipat lang kasi nila, paglipat nila, hindi sila pwede magkaroon ng baksak kahit isang subject. Kaya monitor ko din yun. Otherwise, matatanggal sila sa school. Yun. So, kagaya ngayon, dapat paalis si Prince for Spain. That's kasama siya dun sa soccer or football game. Talaga? Sabi ko, check ko muna yung grades mo sa school. Since under probation ka pa sa Ateneo, let's give priority muna sa school. Na madali naman yan May mga darating pa na ibang panahon para makapag-compete ka ulit sa ibang country. So, pumayag naman siya. Sumunod siya na hindi siya sasali sa Spain. Priority niya ngayon ang school niya. Pero meron talaga sa mga anak mo na nagsabi sa'yo na I want to be a movie star, I want to go into showbiz, or paano? Si Charlotte, yung babae na mas bata, dalawa lang yung girls ko, si Princess and Charlotte. Yung mas bata si Charlotte, mahilig kasi kumanta, si Princess mahilig sumayaw, pero si Charlotte mukhang nakita ko baka maging celebrity, no? Kasi mahilig siya Yung hindi siya camera shy, no? Wala silang stage fright. I think si Charlotte ang mukhang pwedeng maging celebrity.
Pero ano ang sabi mo sa Yan, yung kanila? katabi ni Tessa. Yung nasa Yes. picture si Oo. Charlo. So ano ang sabi mo sa kanila? May kondisyon ako mo naman na bago kailangan nila? kasi may talent talaga, may passion yung bata. Mm-mm. I have to check also kasi hindi naman porque kunyari maganda ka lang, Correct. ka na, dapat talaga meron ka naman talent din, di ba? Oo. Marunong ka bang, kunyari, umacting, kumanta, dancing, hosting. May mga talent din naman ang mga celebrities natin eh. Pero kung wala, I have to tell him na mag-ano ka, yung training, yung ganyan, kailangan yun, hindi basta nalang beauty lang ang panlaban mo. Dapat may talento ka talaga. Pero- Pero hindi naman nakakahiya. No? Pero may nakitaan ka na rin na may potential sila sa pagnenegosyo naman, if ever? Yes, negosyo medyo marami sa kanila kasi ano talaga sila eh. Expose sila kahit sa sa business. school, Mm. nagbibenta sila kung ano yung mga binibenta nila, magkapera lang. Yun. Talaga. So, medyo negosyante sila. O, kahit sila mismo, nagbebentahan sila. Na kunyari, you like this, bebenta niya sa kapatid niya yung gano'n. Yung, ganun sila. Laro, pero may mga kasamang bayaran na. Oo. Okay. Ikaw as a single parent, nandun na, kasi lumalaki na sila, nararamdaman mo na yung hirap or mga challenges, may mga challenges ka rin pinagdadaanan kung paano sila. Kasi minsan tingin talagang ko tuto naiiyak ka ka na lang eh. minsan na parang, oh my God, sabi ko, sana tulungan ako ni Lord kasi minsan nahihirapan din ako sa nagiging nangyayari. Yung, nape-pressure na rin ako na kasi minsan may mga sinasabi sila na parang, I don't know, hindi naman siguro sila seryoso sa sinasabi nila. Parang, minsan nade-depressed din sila. So, minsan may mga negative words din sila sinasabi na I have to correct. We have to talk. Mag-uusap kami na, why did you say that? Yung negative words na gano'n. Or, so, it's really, parang nakakagulat na hindi mo akalain manggagaling sa anak ko yung mga salitang gano'n. So, kailangan talaga nila ang guidance ko ngayon, kausapin sila mabuti para ma-correct. And at the end naman, naintindihan nila and then they have to say sorry to me and then they will embrace me, they will say I love you, yung ganon. Siguro baka nabibigla lang sila, out of nowhere sasabihin nila yung mga words na ganon. Minsan may yaya rin na nagko-complain na nasigawan siya ng isang anak, anak ko. So, kagaya kanina, sabi ko, you have to go to Yaya's Fall, you have to say sorry. Tapos sabi niya, okay, I'll say sorry to Yaya's Fall. But after saying sorry, di daw siya sasama sa akin. Kasi dinala ko kanina sila sa isang mall para bumili sila ng toys. Hindi na siya sumama, okay. Mga ganun, mga nagtatampo ba? Okay. So nangyayari na ngayon. Kaya kailangan may mapaliwanag mo. Mahirap Correct. yata talaga ang mga teenagers sa ngayon na mapaliwanagan. So kailangan talaga ang time natin sa kanila. Totoo, kasi iba na yung may transition na yan eh, 'di ba? Iba na from bata, from toddler, tapos Correct. ano na sila ngayon at nag-iisip na sila at I'm sure napaka-advance ng isip nila at siguro nababasa na nila. I hope you don't mind, Joel. I'm sure, alam na nila siguro yung kwento nila, 'di ba? Dumating ba sa point na nagtanong sila o pinapa-explain nila sa inyo na bakit ganito, kung paano kami na paano sila nabuhay, paano sila naging anak mo? Paano mo napag-usapan ba, dumating ba sa point ng ganon? They don't question that. Kasi even before, sinasabi ko sa kanila na your dad is gay and being gay, sabi ko, hindi ako tunay na lalaki. Kung tunay akong lalaki, mag-aasawa ako ng babae. No? Unfortunately, sabi ko, hindi ako tunay na lalaki, kaya hindi ako na-in-love sa babae. Yun, kaya ginawa ko itong surrogacy dahil gusto ko magkaanak. Ayun. Nagtanong hanggang sila? naintindihan naman nila yon. Hindi naman nila talaga hinanap din yung mommy kasi I believe so far, enough naman yung binibigay kong pagmamahal sa kanila. Naman. So, hindi naman nila naka-question about that. Siguro ang naka-question pa nila minsan yung time ko na pag may mga activities sila sa school, hindi lahat sila napupuntahan ko talaga yung activities nila. Doon sila medyo na-offend sa akin. Oras lang, oo. Pero yun na nga, gaano na sa kanila ka-alam sa idea ng surrogacy, which is different from the other children, di ba? Yung mga classmates nila iba. Somehow, paano the nila difference lang is they can see from their friends they have both parent na may father, may mother. Sa kanila walang mother, no? You know, one thing good with their friends, family,
no? Kagaya ng mga nanay, tatay ng ano nila, pag nakikita kami, parang, uy, I idolize you, nagpapapicture, yung ganon. So, parang naramdaman nila, sila rin mismo nagsasabi, you know, my mom, she's always following your dad, yung ganon. Okay. Sa YouTube, yung ganon sa mga ano. So, parang feeling nila, oy, sikat yung daddy ko. Ay, nakaka-inspire pala Celebrity. ng ibang tao ang daddy ko. So, natutuwa sila sa ganon. So, hindi lang just ordinary tao ang tatay nila, kundi hinahangaan, nire-respeto, yung ganon. So, Nakaka-inspire, at least, yun ay nanggagaling na sa kaibigan nila. Hindi yun nanggagaling sa akin na sabihin mo ng pinagyayabang ko, yung ganun bagay. Hindi ko sinasabi yun. But yung mga kaibigan na mismo nila nagsasabi na kung sino ako. Nalalaman nila sa ibang tao, hindi na galing sa'yo mismo. Oo. And do you assure Oo, naman, oo. Joel, na hindi naman apektado yung mental health nila? Oh yes, definitely dapat ganon. Oo. Kasi lagi ako naka-monitor din sa ganon. Kasi nga, Oo. kaya nga, ang importante sa akin, saka matyaga ako, nakausapin sila, matyaga ako, papaliwanag sa kanila yung sitwasyon lahat, no? Buti nga I took up psychology, kasi alam mo na yung mga behavior ng mga bata, Oo. behavior ng mga lumalaki. Saka, tinitignan ko rin naman yung nangyari sa akin before nung bata ako. Di ba ganun din naman tayo noon na kagaya ko sa nanay ko, ang dami kong tanong. Minsan ang nanay ko, hindi niya sumasagot. So parang nagtampo rin ako na parang hindi niya sinasagot yung ibang tanong ko. Kaya sabi ko sa sarili ko noon, pag ako nagkaanak, I'll see to it na lahat ng tanong ng anak ko, sasagutin ko. Which I'm doing right now. Okay. Kada tanong nila, sinasagot ko talaga. Lahat sila naiintindihan talaga yung tanong na yun. Gaano ka-lenient sa kanila pagdating sa yung gaano sila ka-expose sa social media, sa internet, sa online? Alam mo, nung nag-opening remarks ako sa birthday ko, tinawag ko yung 6 kong anak, no, yung 10 years old, 8 years old, and saka yung 7 years old, yung mga kambal. Kasi it's been like 5 months, hindi na sila gumagamit ng cellphone. Yung cellular phone sila, surrendered na. It started, sabi ko sa kanila, in other countries, mga 16 years old and below, pinagbabawal na yung cellphone. Kaya sabi ko, kesa pa dumating na sa Pilipinas yun, at least ngayon ready na tayo. No? Hindi na kayo mag-a-adjust. Ngayon pa lang, last year pa lang, pinatanggal ko na yung cellphone sa kanila. Kaya sabi ko, palakpakan naman natin yung mga anak ko na talaga I'm so inspired sa kanila. No, achievement ko din ito, achievement din nila ito na talagang hindi na sila gumagamit ng cellphone for the past 5 months. Until now, and counting, wala na talagang cellphone. Hindi naman sila nagko-complain. Nakasanayan na nila. No, hindi. Talagang, ngayon kasi, nakita mo na talaga na lagi na sila bumalik sa dati, naglalaro sila. Bedtime sila sa isa't isa, nanonood sila ng movie or dito sa akin ng TV sabay-sabay. Yung gano'n, nasa kwarto ko sila tama-tama. Nangyari ulit yun. Before kasi, may mga cellphone yung mga yan, kanya-kanya. No? Iba nasa kwarto, iba nandun sa, may kanya-kanyang activity sila, may ibang game, yung gano'n. Minsan merong manghihingi pa ng pera para doon sa game na yon. So, ang dami talagang disadvantages ng cellular phone. Sorry sa mga bata. Totoo. Yun. Kaya sabi ko, I'm so proud na pinakita ko nung Saturday sa birthday ko na palakpakan naman natin itong mga anak ko na talagang masunurin nila for the 5 months hindi na gumagamit ng cellular phones. Anim lang sila ang hindi kasi the rest. Yung 6 lang. Kasi Walo sila, di ba? 13 years old, nahihirapan pa akong tanggalin sa kanila may may kanya-kanyang sarili dahilan. na. Sabi niya, paano pag nawala ako? At paano May sarili na, pag nawala daw siya? Nagrarason, Yung gano'n. May mga dahilan na. Pero siguro, dahan-dahanin ko pa na mawala din sa 13 years old. Nakakatuwa, yes. Oo. Joel, bago mo ituloy, kasi of course napag-usapan natin ang pagiging parent, bago mo ituloy yan, nakakatuwa lang dahil may mga nagko-comments dito na ating mga na napakaganda raw ng mga anak mo, napagwapa sabi ni Ofelia Caringal Calvelo. Tapos, hello muna of course si Leo Havares, si Juan R. Bisabisay, ano to? Hindi ko maintindihan yung message niya. Elf Schroeder, nakita doon niya si Marcelito Pomoy sa party mo, napopost si party na paborito niya. Si Tita Becky Villanueva Tezuka, hello. Francisco Antonio Ramirez Garcia, Andrina Alcantara Mayli, and Belen Ledesma, hello muna kay Mami Sherry Ramirez, Miss Joyce Ramirez, Mami Norma Caringal, and Nanay Linda Asonsa. Hello muna sa inyo dyan. Bago tayo magpatuloy, Joel,
Diyan ka lang muna at itutuloy pa nating chikahan dahil na kanina pag-usapan natin ang pagiging magulang. And I'm sure, karapat-dapat ka naman din talaga siguro parang lang isang ulirang magulang, di ba? Hindi biro yung pinagdadaanan Thank mo. you. 8 bata, 8 anak mo ang talagang pinalaki mong ganyan na hanggang ngayon ay nasusubaybayan mo. Maya-maya naman pag-usapan natin kung ano ang plano mo bilang namang negosyante. Ngayong 61 ka na, pa-retire ka na ba? Ano na bang plano mo? Pero bago yan, Joel, papaalala ko lamang po sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste, may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot noon na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sebum on cotton. Gawa ng ACS to. Yan! Tuloy-tuloy ating chikahan. Si Belen Ledesma, ang galing naman ni Sir Joel. Puring-puri ka nila talaga, Joel, dun sa kung paano mo pinalaki yung mga anak mo. Yun na nga yung tatanong ko sana. Ngayong 61, dumating ka na ba sa point na, ay siguro, unti-unti na ako magkaroon ng more time sa family ko, bawas-bawasan ko na yung time sa negosyo ko, iti-trust ko na yan sa mga taong dapat mong pagkatiwalaan. Ano ang plano mo, of course, sa Aficionado Germany Perfume? Talagang gusto ko na rin sana magbawas-bawas ng oras ko sa trabaho, no? Marami ng endorsement akong ginagawa. Good thing andito yung mga pamangkin ko, yung lawyer namin, corporate lawyer namin, pamangkin ko. Tapos yung husband niya, siya yung plant manager namin, plant director. Yung mga kapatid ko nasa engineering department. So, warehouse department, ganon. So, marami na rin naman akong nabibigyan ng endorsement na plano ko totoo yung sinabi mo na medyo magbabawas-bawas na rin ng oras. At the same time, hindi lang kasi aficionado ang hanap buhay dito. Meron din hanap buhay sa Amerika, saka sa Japan soon, no? Nakabili ako ng bahay sa Japan, sa Yokohama. Susunod doon, mag-real estate business. So, ang kagandahan naman kasi, let's say sa Amerika, nung real estate business din, may property management. So, hindi ka kailangan hands-on. No? Yung property management na yun, binabayaran mo yun sa Amerika, sila lahat nag-aasikaso ng mga properties mo doon. So, kung may collection, lalagay na lang sa bangko mo. Kung may sira doon, sila nag-aasikaso. So, mas hindi siya tedious doon, hindi ganun kahirap gawin. Unlike dito sa Pilipinas, marami talagang empleyado, no, na kaya dapat mag-focus pa rin at medyo hands-on pa rin ako dito. So, yun ang kagandahan naman ng ibang negosyo sa ibang bansa, basta may property management ka. At, yun. So, iba naman kasi mga passive income, kung meron kang bonds, no, yung ganon, maganda rin yung ganong negosyo, no. Meron kami mga ganon. Kaya, patuloy lang tumatakbo ang negosyo. Dito lang talaga sa Pilipinas ang kailangan tumututok kami kasi may manufacturing, may planta, may warehouse, ang laki ng distribution, buong Pilipinas. Yun. Mayroon din kami distribution abroad, no? Meron din 19 countries and counting. So, I'm hiring new mga team na talagang mas bata, mas maputas, mas magaling, dynamic, no? Masisipag. Kasi we have to admit, 25 years na kami. Ako, 61 years old na. No, nasa senior na. So marami na rin tumatanda sa amin. Kaya hindi lang talaga ako, pati yung iba, medyo pa-retire na rin. Kaya we're getting new or hiring new na mga dynamic na empleyado. At eventually, may mga anak ka na rin na mapapagkatiwalaan mo. May nakikita ka na sa mga anak mo na pagkakatiwalaan mo na ay ito parang may potential ito na umupo na dito bilang CEO na ng kumpanya mo.
Si Prince kasi he's very smart, no? Medyo mature si Prince eh. So, malaking potential si Prince. Yung And panganay even mo yan, Si Prince yung panganay na lalaki. Oo. Sumunod yung lalaking pangatlo, si Harvey, very smart also. Yun din. Si Princess kasi yung pangalawa, saka yung pang-apat, ay yung pangatlo pala, si Harry, medyo parang batang isip pa eh, no? Hindi ko pa masyado makitaan. But yung una, si Prince, saka yung pang-apat, si Harvey, medyo mga smart na eh. Even yung pang-anim si Zayd, no? Very mature, saka independent siya eh. Kaya, yun ang mga nakikita kong hindi pa yung masyadong bata-bata pa na pare-laro pang alam yun. Yung mga nakikita ko may potential. But of course, dream ko sana lahat sila, yung 8, ang maghahawak ng hanap buhay. Kasi dito naman, pwede namang bigyan ko sila ng iba-ibang negosyo, kung ano yung nasa ng passion nila. Okay din yun kasi may capacity naman kami. Yun lang, sana alagaan na nila yung hanap buhay na hahawakan nila. At yun talaga ang dream ko rin, na magnegosyo sila, maging entrepreneur. Huwag sana malulun sa mga negative things, no? Sugal, babae, lalaki, or let's say, or bisyo, drugs, yung ganon. Talagang yun ang mga kailangan bantayan ko. Correct. Bill, sabi nga ni Florby Fernandez, kahanga-hanga daw ang pagpapalaki mo sa mga anak mo. At sabi ni Laurelyn Tagle, good training for the kids, yung ma-experience yung mga larong nilalaro natin noong bata tayo. At saka ang sakit sa mata yung kumakain pero nakatingin sa cellphone. Yun ang sabi ni Laurelyn Tagle. At tinatanong din dito, hello muna kay Connie Tan Aguilar. Hello sa inyo dyan sa Toronto, Canada. At saka tinatanong ni Ana Valencia, kung wala ka raw balak mag-ampon ng local ang beauty na mala Angelina Jolie na nag-ampon ng mga colored na at brown, sabi niya, ng mga bata. I have to be frank talaga kasi ever since, hindi ko talaga gusto mag-ampon. Kaya talaga pinilit ko to. Siguro, kahit nung 1990s pa lang, nag-attempt na ako. Gumasa na rin ako ng millions of pesos noon. Unfortunately, hindi din siya umeffect dito sa Pilipinas. So, ever since pa na yung surrogacy ang tinatry ko, never ako nag-attempt mag-adopt. No? So, sorry hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung adoption. Hindi lang talaga para sa akin yung adoption. Kasi sabi ko, kung kaya ko, bakit hindi? Kaya pinilit ko na magkaroon ako ng sarili kong kadugo na anak. Gusto ko talaga, dugo ko. At sapat na sa'yo ngayon yung mga anak mo, hindi mo na dadagdagan. Ayaw mo na madagdagan pa. Alam mo, hindi ko ma-close yun kasi mahilig talaga ako sa baby eh. Mahilig ako sa bata. Gusto ko mag-alaga ng mga baby. Cute na cute talaga ako sa mga baby, adorable, yung gano'n. So gusto mo talaga marami? Baka sakaling hanggang kaya ko. Talaga? Tinitin ko na siyempre yung edad ko, yung lakas ko, baka mamaya, baka lumaki sila, masyado na ako matanda, yung ganon. Pero sa ngayon kasi na-enjoy ko pa rin yung 8. Pero siguro pagka medyo nag-mature na, nakakamiss na ulit yung bata, baka mag-baby ulit ako. So gusto mo talaga maraming bata, Joel? Gusto mo talaga maraming anak? Oh, I come from a big family, we're 7. That's very close family ties. Maganda sa aming magkakapatid, nagmamahalan lahat, nagtutulungan lahat. At bilin ng nanay ko yun sa amin na pagka lumaki kayo, tumanda kayo, kung sino man ang meron, tulungan yung wala. No? Magmamahalan kayo magkakapatid. Kaya yun ang isang proud ako sa pamilya namin, sa magkakapatid na walang nag-aaway sa mga kapatid. Lahat nagmamahalan, lahat nagsusuportahan. Kung may kapatid man ako sa Amerika may sakit, pupunta yung kapatid ko sa Pilipinas sa Amerika para alagaan yung may sakit sa Amerika. Yung gano'n. Medyo maiba lang ako. Relevant pa ba sa iyo ang Valentine's Day? Paano mo pa ba yun? Ano pang pakahulugan mo sa araw ng mga puso? Normally kasi sa ating tradition kasi ang Valentine talagang sa mga mag-asawa, mag-jowa, diba, boyfriend, girlfriend, yung gano'n. Pero gaya ko, wala naman akong jowa, wala naman akong lover. So, yung anak ko naman ang mamahalin ko eh. Saka yung mga kapatid ko rin, ganun kami. Wala ka palang lover, Joel? Magulang mo, mahal mo, i-date mo siya sa Valentine's. Family na. Oo. So, nagulat ako, wala ka pala ngayong jowa. Joel, ha? Single ka? Totoo ba yan? Patagal na akong single. Na-enjoy ko kasi yung mga bata. No? At the same time,
hindi ko alam kasi kung magkakajowa ako kung talagang totoo kaya niya akong mamahalin or dahil alam niya lang na may mapapakinabangan ako, sila. Oo. may pangalan ka, yung ganon. So, may hindi ko ganon pa talaga. maramdaman talaga yung yung sincerity ng magiging lalaki na yun di ba? Kaya, mabuti ng buhos ko muna sa mga yung pagmamahal ko na po. Ano ang masasabi mo ngayon? Anong pwede mong advice sa mga bading, sa mga kagaya din dati na gusto pa rin talaga nilang may jowa? Wala namang problema yon. Basta, wag lang silang magpapakatawag ba sa ganung. Yung bang, alam mo nang inuhututan ka na ng lisin ng pera. Wag mo wala din naman bulag. kahit na huwag na love, kahit feeling man lang. Wala man lahat ang feeling, no? Tapos pera lang habol sa'yo. Huwag naman sila sana magpakaganon. Diba? Sana, sa mga tao din sanang ganon, huwag naman kayo mag-take advantage sa mga LGBT, kumbaga. Sana magbigay din naman kayo ng pagmamahal as much as possible. Hindi naman ito parang bangko na lagi kayo mag-withdraw lang sa kanila. Yun, diba? Pakitaan nyo rin ng pagmamahal man lang at feelings. At give and take, kung wala ka bang pera, maraming bagay na pwede mong i-share naman sa kanya diba? Wala na maglinis ka ng bahay. Pagpakita ka naman ng matutuwa yung partner mo. Diba? Naliligo siya, punasan mo yung likod. Kuskusin mo yung likod. Tipong gano'n. Oo naman. Para maging kapakipakinabang ka naman. May pakinabang man lang. Tama. Oo. Ang cute ng tanong ni Ofelia Carigal Calvelo. Ngayong senior ka na, Sir Joel, ginagamit mo pa ba ang elevator o naghahagdan ka pa rin for exercise? Well, I seldom, maganda yan, I seldom use the stairs, I use the elevator, pero every day, 50 minutes ang aking 50 minutes ang aking treadmill. Exercise Tapos, talaga. Sa kama ako nagsi-sit-ups, yung front and both sides sa kama. Antiyaga ako no, kahit sa kama lang no, yung harap sa kasagilid, yun, para lumita ang aking bewang. Oo. Cleofe de la Paz, hello. At ikaw ba, Joel, open ka rin sa possibility na yung mga enhancement sa mukha, pa-botox, okay lang sa'yo yun? Sa akin okay lang yun. Kasi kung kagaganda naman natin yun, lalo na kung natutuwa tayo na gumaganda tayo, para sa akin okay lang. Kaso si Father Dave Concepcion, ayaw niya yun kasi baka daw mamaya pagpalit natin sa langit, meron daw parang screen ba yun? Pag hindi mo na daw kamukha yun dati mo, baka hindi ka na daw makatupid sa langit. Iba talaga yung tsura ko. Parang katulad ng mga trans woman din, di ba? Baka mamaya hindi na sila hindi ikaw ito. Baka hindi na sila mapasukin kasi iba na yung mukha nila dati. Oo, tama. Yun. Ito na lang last ko tatanong sa iyo, Joel, bago tayo pansamantala magpaalam, parang wala kami nababalitaan sa iyo may mga nagdagdag ka mga celebrity endorser para to promote aficionado. Hindi ka na ba naniniwala sa endorsement ng mga kilalang celebrities? Ganito pinag-uusapan kasi namin dyan. Pinag-aaralan din namin kasi sila na kung talagang may hawak silang produkto, kung talagang nakakatulong talaga yon, no? Kasi ako, I really love Erich Gonzalez before because Erich Gonzalez was really using the perfume. Ginamit niya talaga yung ginawa namin pabango. Proven and tested kay Erich yan. Yun yung ganung endorser ang gusto ko kasi. Hindi yung basta diba, ginagamit mo. Kagaya mo, may mention kang product kanina, sinabi mo, ginagamit mo. Ganun dapat kasi. Naniniwala ka sa produkto. Marami na kasi ngayon na babayaran mo na endorser. Pa-pictorial lang. Sikat siya, kilala siya, ang daming followers, pero hindi naman ginagamit yung produkto. Tapos, ko lang kung totoo yung sinasabi nilang ginagamit, yun ang pinag-aaralan namin na parang hindi naman yata totoong ginagamit. Hindi mo naman naaamoy sa kanya, di ba? Si Erich talagang yung Asilo de San Vicente de Paul ang nagsabi sa akin yung mga bata. Nasabi niya, kaamoy ko daw si Erich Gonzalez. At that time, galing pala si Erich Gonzalez doon mga 1 week or 2 weeks ago. Kaya sabi ko, tama. Kasi ang gamit ko nun, Erich Gonzalez na perfume. Kaya sabi ko, si Erich talagang ginagamit niya religiously. Yung perfume. So ngayon, wala ka ng endorser na celebrity? Tapos ang mga kontrata nila? Meron din marami, no? Sana nga. Pero pinag-aaralan lang talaga namin na, kunyari, kung i-renew, kukunin namin to, si Pedro, gagamitin talaga ito ni Pedro.
Yung gano'n, kukunin namin si Maria. Kung gagamitin ba ni Maria to, talagang yung mga followers niya ba, bibili talaga dahil in-endorse niya. Tama. Ganun kami mag-aral. So there's a research. Sinong na natira kailangan- sa'yo ngayon? Totoo. Hindi lang basta may beauty na ganito, no, unsexy, tapos nag-spray ng pabango, yung dahil ba ginawa niya yon, lalaks na yung pabango namin. Kasi minsan Totoo. hindi rin Hindi Totoo. naman nangyayari yung gano'n. So, sinong Kaya, natira sa'yo ngayon? Ayaw din namin at the end, natatalo rin kami sa laki ng binayad namin. Yes. Sinong natira sa'yo ngayong endorser? Wala na. Sino? Wala na. Wala na. So wala ka nang ni-renew na endorser. Wala na. Oo. Sige. May message kita, may isa-suggest ako sa'yo. Charing. Sige, okay, thank you. Oo. Thank you very much, Joel, ha? And meron ka bang gustong mensahe parating or meron kang gustong i-promote or what? Bago tayo magpapaalam at magdasal tayo? Okay. 25 years pa rin namin ngayon hanggang September. Last year, nabigay kami ng worth 25 million pesos ang aficionado sa lahat ng tumatangkilik ng aficionado. Gusto ko sana sabihin na this year, mamimigay kami ng 3 fully furnished na condominium units, no, dito sa yung Admiral Bay Suites dyan sa may Rojas Boulevard. Wow. 3 units nun. Kaya gamitin lang sana ng mga users ng aficionado yung stickers. May stickers yan Kahit kayo, Gorky, not Yes. kung meron kayong aficionado ng bote, tabi nyo lang yung sticker. Tapos? Ilalagay lang niya sa white envelope, write your full name, complete Ay, address, nako. signature, phone number. Magkakaroon tayo ulit ng mga drop boxes sa lahat ng stores nationwide. Ay, Tapos gagawin ko yan. condominium units pamimigay Ay, natin. gagawin ko yan talaga. Promise. Dahil nadadalan ko palagi ang aficionado Germany perfume na booth sa my cash and carry. Lagi ko dyan nadadaanan. Buy na ako dyan. Okay. Thank you very much, Joel. Thank you sa yung pagsama sa amin ngayong gabi. Wala na tayo oras. Yes. Sabayan mo na lang Thank kami. you, Gorky. Thank you, Jerry. Oo, samahan nyo na lang kami muna ngayon dahil bago tayo magpaalam ay magpapanalangin muna tayo. Panalangin po ito para sa kapayapaan sa Pilipinas at ng 2026. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan, at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Amen. Thank you very much po sa inyong pagtutok sa programang Showbiz Talk and Learn. Salamat, Joel. Joel Cruz, na sabi ni Ana Valencia, ay malakas daw ang aficionado sa mga Indonesians. So, hindi ko alam. Oo, sabi daw. Kasi meron kaming 19 countries and counting na talaga dinadala. Ngayon kakadating lang ng aming tao from Middle East, UAE, tapos yun aming international sales manager. Awa naman ng Diyos, malakas tayo sa mga OFWs abroad. Correct. Salamat po sa inyong pagtutok sa programang Showbiz Talk and Learn. Thank you very much, Jerry. Hanggang Olea. sa muli, salamat. Oo. Ito po si Gorky Rula para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH
DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat